Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung anong energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong July 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So let's see. Aquarius. Money, career, finances, kaperahan, July 2025. Uy, birth. Yung iba sa inyo, manganganak. O maaring kayo ay kabuanan nyo na, or merong person sa buhay nyo na buntis, or baka mabubuntis pa lang. Okay, so itong birth, hindi lang naman siya about pregnancy. Pwede rin tong pagsisimula, no? Meron kang ilulunsad na bagong simula. Can be a new project, a new career, a new business. Ayan, ngayong July. May isisilang ka, may ilo-launch na bago. Uy, action. This is finally taking action sa mga bagay na gusto nyong simulan. Aquarius. So, this can be your passion project. So, mas ka ngayon, mas inspired, mas determinado ka, nagawin na, finally. You have the strength that you need. Hindi siya ganun kadali na simulan or gawin, no? Kaya siguro yung iba sa inyo, ngayon nyo palang gagawin yan. But at least, meron ka na ngayong confidence, tiwala sa iyong sarili na simulan to. No, this can be a new job, career, business, project, or yung pagkakaroon ng one step closer to your goals, to your dreams. Let's see what else for Aquarius. Money, career, finances. Uy, you have the Wheel of Fortune, major change. This is shift, pagbabago sa sitwasyon mo. Yung iba, maaring may bago kayong trabaho kasi umalis kayo sa dati nyong work, dati nyong, can be a business as well, or parang umalis kayo sa trabaho nyo para mag-business, ganon. So, things are changing for the better para sa inyo. The wheel is turning in your favor. Kung merong mga feelings stuck sa inyo, sa trabaho, sa career, sa sitwasyon nyo, sa finances nyo, ngayong July, may magbabago na. Okay. Uusad na yan. You have the 5 of Cups. Meron kasi yung iba sa inyo, nagdadwell pa sa past. Yung tipong, alam nyo na tapos na, nangyari na, wala nang magagawa, nandun ka pa rin sa di ko masabi, grieving, ganon. Yung, kumbaga, ka pa rin sa pagsisi sa sarili mo, pagsisi sa ibang tao. Wala na natapon na siya, ayan wala na tayong magagawa dyan. Pero meron ka pang 2 cups dito na naghihintay sa'yo na mapansin mo. So, hindi porket may nawalang oportunidad sa'yo, akala mo wala nang darating. Meron. Meron darating ngayong July for you. And nasa sa'yo na yan kung papansinin mo. You have the 7 of Swords. I feel like meron kasing, pwedeng kind of emotional kayo rito kasi maaring meron sa inyo nangako na let's say magkakaroon ka ng magandang trabaho pero hindi naman pala yun yung maibibigay sa'yo, nangako na kikita ka ng malaki pero hindi naman pala. So may sense of betrayal sa inyo. So ngayong July, mas magiging maingat ka na sa mga katransaksyon mo moving forward na talagang kikilalanin mo, aalamin mo bago ka maglabas ng pera, 'di ba? You have the 3 of Pentacles. So, this is collaboration, working with others. Pwedeng merong project ka together with your co-workers, colleagues, or kapareho mong ka-business mo, no? So, this is also increase in your income. So, pwedeng may pagtaas ng sweldo ninyo. Pwedeng meron kayong unexpected na ma-achieve na goals, or may marireceive kayo na bonus or anything na unexpected financially. Yung iba naman meron kayong kausap ngayon or makakausap na maaring meron siyang idea for you na tutulungan ka sa pagsisimula, paglo-launch, let's say magbi-business ka.
You have the Queen of Cups. This is about your emotions, your love for yourself. Minsan kasi na-overthink mo yung maraming bagay, no? So, iwasan mo yung pag-overthink kasi hindi naman yung nakakatulong. Oo. Ah, pag nag-overthink tayo, wala pa nga, hindi pa nga yun yung problema, pero problema na. Paano pa kaya pag dumating na yung problema, 'di ba? So, focus more on being optimistic. Mas positibo yung pananaw. At iwasan mo rin yung pakikinig sa mga mga negative na opinion ng ibang tao sa iyo. Okay lang kung halimbawa meron silang advice na sa tingin mo may sense naman, edi take that as an advice, 'di ba? Pero kung ano, alam mong may halong inggit lang yung sinasabi niya, wag mo nang pansinin, no? Yes, learn how to say no. May mga times kasi na, sige, i-take mo, kukunin mo, i-accept mo, kahit na labag sa kalooban mo. This time, alam mo na kung paano tumanggi. 'Di ba? Tingnan mo, meron talaga naiinggit sa inyo. Aquarius. Hindi lahat kaibigan ha. Kasi maaring mabilis kayong magtiwala. Oh. Ingat-ingat sa intentions ng iba sa inyo. Some of you, ang focus ng trabaho, business, or career nyo related sa online shopping, online business, work from home, affiliate marketing, can be content creation as well. So, kapag binigay mo yung energy mo dyan, nagpursige ka, definitely, you will see great results. Consistency is the key. O, kailangan daw consistent ka. Always show up. Every day. Regardless kung anong sitwasyon mo, malungkot ka, masaya ka, namumroblema ka, always show up for yourself. Kasi eventually makikita mo yung resulta ng pag show up mo para sa sarili mo. The connection to divine guidance is within you. Yes, you are also divinely guided sa mga actions na gagawin mo. Pay attention sa mga signs, mga synchronicities, no? Let go of others' thoughts. Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo. Let go of other thoughts and opinions. It is time to embrace who you really are. Oh, embrace mo na ang totoong ikaw. Doon ka mas magiging successful kasi ina-align mo yung sarili mo sa iyong totoong katauhan. The magical and unique qualities of your untapped potential are unfolding now. Wow. May nag-unfold na untapped potential. So, ibig sabihin nito, hindi ka pa aware na meron kang abilidad na ganito, talento na ganito. So, you just have to continuously discover yourself kasi marami ka pang matutuklasan at malalaman sa sarili mo. At dun ka magsisimula ng new beginning. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.